Welcome to page 9 of Timo Talks. Shh. Okay, so we are now halfway through the Timo Talks book 1 season. So yes, I am announcing that the this Timo Talks will only be having a full 18 episodes lang. So, nasa halfway na tayo ng istorya ng buhay ko. Ayan. So, yeah. Na-plot ko na kung paano yung magiging ilang episodes, kung ano yung storya sa ganitong week, ganito yung storya sa ganitong week. And na-plot ko na hanggang 18 episodes lang po siya. And 9th episode na to, page 9 na to. So, we are now on the halfway season. Malapit na tayo. We are getting there. For the October takers na listeners ko, I think this will be the last episode na mapapanood nyo before kayo mag-take ng boards. Feeling ko. At baka hindi nyo na ito mapanood kasi super busy na kayo talaga niyan. So, ayun. So, just wanna say for my October listeners there. Okay, just like few reminders lang kasi alam ko sasabak na kayo sa gera. So, I wish you all good luck. Galingan nyo guys. So, actually no, not good luck kasi hindi siya nababase sa luck, is base siya sa pagod at hard work nyo guys. So, ayun. Lagi ko lang talagang iniisip noon, sinasabi noon is don't ever doubt yourself sa kung magiging ano ka habang during the board exam, kasi magiging ibang tao ka, magiging iba yung lakas mo kapag nagsama-sama na yung pressure, yung strength mo, lahat, everything all combined kapag nag-exam na. So don't ever doubt yourself na parang kung feeling mo hindi mo to naaalala, maaalala mo yan during that time. Just trust yourself and always pray, and kapag magpe-pray ka, dapat lagi itong specific. Ayun. So, and also, wag niyong sayangin yung lahat ng mga pinagod niyo, lahat ng mga pinagod niyo buong buwan, wag niyong sayangin yun, wag niyong sayangin yun in a way na parang magpapaka-super pagod kayo. Maging yung body niyo yung maging cause ng delay or something for the board exam. So, ayun, alagaan nyo pa rin yung sarili nyo, guys. Ayun. And also, siguro sanayin nyo na din yung sarili nyong maging morning person if you are not a morning person, kasi umaga po ang exam. So, dapat talagang masanay na din yung utak mo na gumagana, nagsasagot ng morning para hindi ka parang medyo bangag-bangag. Ayun. Tsaka din yung mga bagay na parang baka hindi ka magising. Yung mga ganong bagay na parang sayang eh. Sayang yung mga simpleng ganon, di ba? So, ayun. Sanayin mo na rin yung sarili mo maging morning person as of the moment. Ganyan. So, malapit na siya eh. So, once again, I wish you all the best in a few months by now, in a few days or weeks by now, you will be realized na you will become a CPA na. So, ayun, I'm rooting for you. I am your virtual friend and I know kaya-kaya mo yan. Just go, pray, do your best, and just trust with all your preparations. Maniwala ka lang sa mga lakas mo. I know marami kang doubts right now, marami kang ano right now, pero like just trust your lakas. Trust with your confidence. Ayun. So anyway, ayun, this is not, ayun, just like a few quick reminders lang naman kasi alam ko may mga October listeners ako. But this is not about final boards. Matagal pa yung actual boards. Hindi po ito about the board exam. This is about something. This is about something. Okay, so ayan, simulan na natin ang ating, alam nyo, napansin ko kamo nung nag-edit ako na last episode, lagi akong gumaganto. Lagi akong, ayusin ko na, wait lang, ayusin ko. Anyway, so, hi. Kamusta naman po kayo dyan? Okay, so now, simulan na natin ang ating diary. Ayan, so today is Monday, March 3, 2025. 10:17 p.m. Grabe, March na to. March na ang inabot nitong diary na to. Samantalang sinimulan ko to nung October last year pa. Pero ayun, March. So, November, December. Bilis ng panahon, no? Bilis ng panahon. Magte-take na agad yung mga October ngayon. Alam nyo nga, minsan na parang na ano pa rin ako na parang, ay, oo nga, no? This year nga lang pala ako pumasa, no? Parang this year nga lang pala nangyari lahat ng to, no? Kasi ngayon nagwo-work na ako.
Parang ang bilis talaga ng panahon 'no? 'Di ba? Parang, ay, oo nga 'no, parang this year pa lang pala ako pumasa, parang it feels like a year ago. Gano'n yung feeling niya. Pero ayun, this year pa nga lang pala pumasa, eh, 'no. So, bakit nagmamadali sa life? Charot. Okay, so eto na, babasahin na natin ang diary. Okay, so medyo may laman agad yung intro na 'to. So, ang intro is, "Hi, it's Timothy or Timothy, my influencer name." Okay, so kaya ko kasi nasulat 'tong intro na 'to, so this is because nangyari kasi ito dahil na-meet ko sila Nathan at Neo sa NCAT event. So ayun, kasi na-invite kasi ako sa NCAT event. So ayun, I get to be with influencer people, content creator people. So siyempre yung mind ko medyo na like parang hindi naman nalihis, pero parang medyo nagkaroon ng spark into like a certain part of me. Wah! Ganun. Pero guys, di ba? Like, kasi syempre, di ba, focus lang talaga ako for si Pale that time. Tapos nung dumating yun, parang, ay, parang ano, meron pang another version of me na parang nag-spark siya. And at that point, there was a bit of confusion with what I feel, what I want to pursue, and with my identity as a whole, na parang, ano ba talaga yung gusto ko, ganon. Pero before that, okay, gusto ko muna kayong i-recap, hindi siya recap, gusto ko na kayong bigyan ng background of what I really do behind, what I do beside, yun pala yung tamang letter B, what I really do beside pagiging CPA, si Pale. Okay, so if you remember from the episode 1, sabi ko sa inyo na parang full-time reviewee ako na parang hindi. Okay, so ito na yun. Na-unlock na tong chapter na to. So, here is why. Okay, so during my review kasi, in the first few months, I was still accepting brand collaborations. Ayun. So, kasi nga, di ba, syempre, content creator talaga ako beforehand. So, syempre, hindi naman siya mawawala agad. So, and also, like, syempre, di ba, nagbabayad ako ng rent noon, nagbabayad ako ng mga foods and my bills, at ako lang lahat ng mga sagot noon habang review. And during my review, I was really living off by my savings lang talaga. Kasi nga, I wasn't really working that time. Kasi nga, nagpa-full-time reviewee ako. Pero, at the same time, syempre, kapag there's an opportunity, I will really grab it. Kasi nga, parang if my time allows me naman, if wala namang problem, if like tumama naman siya into Saturdays and Sundays na parang magagawan ko na ng paraan, syempre kukunin ko yung opportunity na yun kasi that's still money, right? So, ayun. So, syempre parang medyo napapag-sabay-sabay ko siya. And to be honest, I am very, very lucky, thankful, grateful sa mga brands na nakikipag-work pa rin sa akin during that time. Kahit na wala talaga akong uploads during those January to April, especially April, March. As in, ilang months akong walang uploads, pero at the same time, may mga nagko-contact pa rin sa aking brands na, "Hi, we have a project for you. We want to pitch you in this project." And super duper grateful with that kasi talagang kinukuha pa rin nila ako besides na wala akong upload, 'di ba? So very, very thankful. And ayun. And one of those is the NCAT event. So sa NCAT event, meron pa siyang event tapos meron pang video. Tapos, bukod pa dyan, actually, kapag in-stalk nyo ako sa TikTok na yung part na nag-upload ako ng reaction video ko nung nakapasa ako ng Sipale, yung mga nun, puro mga brand content siya na parang ang lalayo ng dates in between, ang lalayo ng mga interval ng mga posting nun. Kasi nga, yun lang yung mga nakuha kong brands. Tapos, buti na lang may mga project ako na nakuha doon na like sobrang simple lang ng gagawin na parang react ka lang dito sa drama na to. Meron din ako nakuha na parang kailangan mo lang sumayaw. So like, go na kasi hindi ko need mag-compose ng script, hindi ko need ganun yan. So ayun, anyway nga, going back, medyo dumami na ang mga side comments. So ayun nga, this happened during NCAT event. So ayun, may NCAT event yun. Then I met Nathan Portes, ayun, kilala niyo naman yun, and si Neo, ayun. So ayun, si Neo, siya talaga yung na
magka-vibe talaga kami sa event na yun. So, nag-chat na siya sa akin before and tapos kami talaga nagkausap. And then it happened na nakausap din namin si Nathan Portes. Tapos, ang ending is nagkaroon kami ng bonding after the event. So, kumain kami after the event. And then, so syempre, ayun nga, magkausap-usap kami. So, syempre, it's all about content creation. It's all about ganito, ganyan. So, ayun nga, it's part of me na okay, ano ba talaga yung parang gusto kong gawin? Kasi nga, nalapit yung idea na siyempre may mga nakasama akong nagko-content na parang gets, 'di ba? Gets, 'di ba? So, ayun. And also, another thing pa, okay, this is the first time that sasabihin ko to in public dahil tayo-tayo lang naman nakikinig nito. So, beside my content creation gig, meron pa ako another gig. So, nag-a-affiliate din po kasi ako. Okay, so wow! Hindi ko siya shine-share kasi gusto ko lang siyang maging secret. Ayoko siyang malaman ng mga ibang tao. Pero ayun, if like kilala niyo ako before pa tapos parang may dumaan sa inyo, parang, parang may kaboses to that could be me. Okay? That could be me. Okay, so nag-a-affiliate din po kasi ako before. Ay, hindi pala before. Actually, I'm still doing it as of the moment. So, ayun. Ayun. So, ayun, nag-a-affiliate ako. And to be honest, that affiliate is isa yun sa mga bumuhay sa akin during the review. Promise. As in, laking tulong talaga sa akin nung affiliate nun. Yun yung isa sa mas active kong ginagawa rather than the content creation. Kasi si Timothy, the TEEMOWTI na content creation, ano kasi siya per brand siya. 'Di ba? So, yung pera ko, nakadepende lang siya sa kung sinong magko-contact na brand and like hindi sure. So like, wala na talaga akong panahon nun para mag-create ng content na organic content. Yung ako lang, di ba? Kasi nga, like, wala siyang maproproduce agad eh. Okay, so if feeling ko marami pa rin hindi nakakaalam nito, pero sa TikTok po, hindi po kumikita ng per views. Okay, so may misconception pa rin with that. Alam ko sa FB Reels, oo, pero sa TikTok, hindi po talaga. Kumikita lang with the brand collabs, kapag may project ganyan. So, doon lang talaga nagkakapera. And sa ganun kasi, hindi siya constant, hindi siya every time, hindi ka sure lagi na may ganun. Tapos, besides that, with the brands pa, hindi sila nagbabayad agad. And may mga delay talaga. Alam niyan, may mga delay talaga. And also din kasi, syempre, ang mga regular payment terms din kasi, bakit parang nagde-disclose na ako ng mga ano. Pero, we're here and I'm telling you a story. Okay, so go. So, beside that din kasi, yung sa contracts din kasi, laging parang 30 days or 60 days after bago magbayad. So, hindi siya instant money agad. And, syempre ako, namumuhay mag-isa sa review na nag-aaral, full-time student, pero gumagastos lang sa sarili. Syempre hindi siya magiging enough kasi nga ang tagal ng pera. And then affiliate was like the savior for me to sustain my daily life. Kasi nga sa affiliate nagkakaroon yun ng kita every single day. And pwede mo siyang i-withdraw every single day on nag-pay out yun sa akin every week. So affiliate was like an instant income for me. Alam mo, during that time, I'd like to think it as passive income. Pero hindi talaga siya dapat passive income. Pero kasi, like, sa affiliate kasi is like I can video lang tapos hayaan ko na siya mag-generate ng sales. Parang bahala na siya dyan. So parang I like to think na okay, this is like a passive income kasi hindi ko siya kailangang i-monitor every single day. Like I can just take a video of it kagaya nito. Eto, kunin ko tong clips na to. Lagyan kong yellow bag itong binili kong mic na to. That's affiliate already. So, 'di ba? Parang ganoon lang siya kabilis. Like wala akong content guidelines na sinusunod na parang okay, dapat ganito. 'Di ba nga kasi nga kapag doon sa content creator, sa Timothy side, DMOWTI side, kailangan kapag may makausap ako na brands doon, parang dapat ganito, dapat ganito, ganyan. May mga kailangang sundin. Tapos ayun. So, madaming technicalities, maraming mga considerations na kailangan gawin bago ka maka-create ng ganitong video. While in affiliate, I can just do whatever I want. I can just do this. Parang ganyan. So, kunwari, ang laking tulong niya sa akin nun during my review kasi
ayun nga, wala siyang rules kung paano mo videohan yung product. So, pwedeng ganito, videohan ko, upload ko agad. So, during weekends especially, or like, maybe after the review, doon ako nagve-video or nag-edit. Tapos, like, super easy na lang ng edit nun, na like cut to cut lang, ganyan lang, tapos walang magandang caption, walang gantong ganyan. So, bottom line, ang daling gawin ng affiliate sa akin nun, and hindi siya nagte-take so much ng time. Tapos at the same time, hindi ko siya kailangan bantayan every hour. Parang medyo nagiging financial na ako, medyo nagiging ano na ako. So, nung time ko na yun, yung mga pera ko kinikita sa affiliate, siya yung nagiging ano ko, pang food ko every week. So, ayun, buti na lang din talaga, kumikita yung affiliate ko na yun. Parang magugulat na lang ako biglang may nag-trend na isang video na thank you Lord. Thank you Lord. May isang biglang nagte-trend na video na kapag may nag-trend na video sa affiliate, parang talagang buong month yun magge-generate ng sales, ganun. So, parang dami ko na baka madami ko na mako-convert na affiliate dito. Pero, ayun, gusto ko lang siyang i-share sa inyo na yun yung mga other side gigs ko habang nagre-review ako, na yun yung mga pinagsasabay-sabay ko. So, ayun, during that time talaga, nalulungkot talaga ako na parang, oh my God, why do I need to do this? Nagre-review pa ako na parang ang bigat-bigat niya. Parang alam niyo yun, dagdag ano siya, na full review siya. Pero ang iniisip ko na lang nun is, iniisip ko na lang na, okay, merong mga working reviewees na nagwo-work ng 8 to 5. Tapos after nun, pag-uwi nila, dun sila mag-aaral. Tapos yung weekends nila, laging naka-reserved yun para mag-aral sila for the review center. So parang inisip ko, ay shit, mas mabigat yung ganon. Tapos parang may mga working reviewees na kinakaya yung ganon. So parang bakit ako magrereklamo na parang I have a job na hawak ko yung oras ko, and maliit na and short amount of time lang yung kailangan. So, yun na inisip ko na parang, okay, wait, gawin mo to kasi nga, kailangan mabuhay di ba? So, ayun. So, ayun nga, bakit nga ba na-feel ko to? Bakit ba na-feel ko na parang, am I Timothy or Timothy? At that point, while I was reviewing, parang na-feel ko na parang, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Na parang, para sa akin ba talaga to? Dito ba talaga ako magaling? Yun yung mga na-feel ko during that time. And, is it really bad that I still feel it right now? To be honest, lalo na nung after the outtaking, after all the everything, after all about the boards, mas lalo kong na-feel na parang, ano ba talaga yung gusto kong i-pursue sa buhay? Ano ba talaga? Ano ba talaga yung gusto ko? Kasi, I'm a little bit of everything talaga. Ang dami kong kina-career. Ang dami kong inaano. Kagaya ngayon, to be honest ngayon, nahihirapan talaga akong pagsabay-sabayan siya ngayong may work na ako ng 8 to 5. Actually, hindi nga 8 to 5, 8 to 6 nga eh. So, ayun, medyo ang hirap niyang pagsabayin to do the content creation, tapos may podcast pa, and ginagawa ko pa rin yung affiliate. Ang dami kong ginagawa ngayon na parang hindi ko alam like parang at some point parang medyo napapaano ako sa sarili ko. Ito medyo medyo recent realization na to, itong sinasabi ko. At some point medyo napapaano na ako na parang kanino ba to? Medyo napapagod na din talaga ako, ganun. Parang kanino ba to? Ganun. And ayun, wala lang. Nalulungkot lang nga talaga ako na I'm really confused, and di ko talaga alam kung saan. Di ko talaga alam ano talaga yung gusto kong i-pursue. Ganito ba yung gusto kong i-pursue? Kasi, ayun, to be honest, right now, I'm just really doing what really makes money. Kasi, kailangan mabuhay di ba? Kailangan mabuhay. Kasi if mag-focus lang ako, if iwanan ko yung content creation, tapos mag-focus na ako dito sa current work ko, girl, saan ako pupulutin, di ba? Hindi enough. Hindi enough. So, talagang kailangan ko ng another side gig just to live and to sustain my lifestyle, you know? So, ayun, working hard lang talaga. If may opportunity na papasok, go. Parang ganun na lang talaga ako. Pero as of the moment, parang wala pa rin talaga akong pinaka pangarap na parang, okay, ito, dito ang goal. Like ito itong adulting. Ito talaga yung na-compare ko with the,
kapag sa working and sa student. So, kapag student ka kasi, parang mas may fulfillment palagi and laging merong end goal na parang, okay, every year, first year ka, second year ka, third year ka, and until you graduate, parang laging merong goal, laging may end point na parang, okay, dito lagi papunta yung goal, tapos laging may measurement on what you're doing well. Laging may measurement na, kunwari sa quiz, parang ganito, okay, nagpe-perform well ka with the grades. Parang may measurement kung nasaan ka habang kapag nasa school ka and, medyo mas malaya. Pero now that I am in an adult life, medyo wala nang measurement na medyo parang I'm lost. Medyo parang hindi ko alam kung saan, gano'n. Parang, saan na 'to papunta, 'di ba? Parang, ano na 'to, parang magwo-work na ako hanggang mamati, gano'n. Parang hindi ko na alam parang saan na ba 'to. Pero, ayun, pero ayun, ayoko na mag-trauma dumping so much, 'di ba? I just like sharing a story lang. So, pero siguro tatanungin ko na lang si Timothy. So, Timothy, in 5 years from now, okay ba diyan? Nalaman mo na ba kung para saan ka ba talaga 5 years from now? Let's ask the universe, maayos ba diyan? Para malaman ko kung worth it ba lahat nitong ginagawa ko sa buhay right now. Para malaman ko kung tama ba 'tong ikinakapagod ko palagi. So, Timothy, 5 years from now, how's life? Wah, pero anyway, baka mabigat na yun para sa inyo, especially sa mga nagre-review na nag-aaral dyan. So, hindi na ako ganong mag-share much ng mga adult things sa mga current realization, ganyan. So, syempre, medyo nasingit lang yan kasi it's about life, ganyan. Pero, ayun, hindi ko na siya maganong i-deep dive. So, ano pa lang yun parang tip of the iceberg pa lang yung sinabi ko. Wala pang pang ano talaga. So, pero ayun, ayoko siyang masyadong palalimin kasi nga may mga nagre-review ako ngayon na nakikinig sa akin. So, ayun kasi, hindi na ako ganong magto-trauma down sa inyo kasi pag nagre-review ka kasi, nagiging sensitive ka eh. Ewan ko kung ako lang pero nagre-review ako, sobrang sensitive ko na parang isang pitik lang ako nun, iiyak ako. Na parang kapag may nagdumila sa akin ng ganon, iiyak talaga ako sa harap mo. As in, nakaka-sensitive kapag nagre-review. Medyo nakaka-crazy siya. Kasi like, yung wala kang social media, wala kang ganito, malayo ka sa mga ibang kaibigan mo kasi nagtatago ka nagre-review. Medyo ano siya ng mental health. So, ayun, be kind sa mga alam nyo nagre-review. Huwag nyo siyang madanong. Pag alam nyo yung friend nyo nagre-review, huwag nyo siyang idamay sa mga gulo. Di ba? Pero, ang gusto ko lang naman sabihin bakit ko shinare yun, kung bakit ko sinabi yun, ang gusto ko lang din sabihin because of that. Ang gusto ko lang sabihin is that it is normal to doubt yourself. It is normal to feel lost while you are reviewing. It is normal to feel na parang feeling mo hindi para sa'yo tong title na to. It is normal to feel that way kasi even I na CPA, I felt that during my review, pero nakapasa naman ako. So, gusto ko lang sabihin talaga na yung mga nabibilib kayo, kasi ang bilis talaga mabilib kapag CPA na yung tao na parang, lang galing niya na, pasa niya na yun. Kaya kapag nagre-review ka, parang, lang galing niya. Pero, ayun, gusto ko lang sabihin that itong mga CPAs na tinitignan nyo or like iniidolo nyo, they also once doubted themselves, no? At some point, hindi rin nila alam anong ginagawa nila during review. At some point, na-feel din nila na parang, itutuloy ko pa ba to? Na-feel din nila yun, diba? So, kaya ikaw, if you feel it that right now, just know that it is normal. Don't give up. Pagpatuloy mo lang yan. Show up every day. Kasi, look at me. It worked out with me. So, kung it worked out with me, mag-workout yun lalo na sa'yo. So, ayun. Isang line pa lang yung binasa ko sa diary. Isang line pa lang yung binasa ko sa diary. Pero, ayun. So, ayun nga, going back. Okay, so eto, magbabasa na nga tayo sa diary. So, ayan. So, this week, review is slowly getting to feel
heavier and tiring as this is getting longer. I started review nung mid-November and now it's already March. It's been almost 4 months na and 3 months na lang till actual boards. Grabe no, ang tagal. Simula November tapos March nagre-review ka lang. Parang parang ang tagal mag-review, nakakabaliw siya. Alam mo yun, nung naghahanap yung friend ko ng dorm, nung naghahanap siya ng dorm sa Espanya, tuta pa lang. Tuta pa lang. Medyo near Pinnacle to eh. Tuta pa lang yun. Tapos nung bandang dulo na ng review, aso na siya. Aso na siya. Ito na yung nafe-feel ko na parang ang tagal-tagal na talaga ng review and medyo nakakabagot na siya. And habang tumatagal kasi siya, humahaba ng humahaba yung topics talaga. Bumibigat ng bumibigat, dumadating na yung mga, ako personally in my case, other half of review. Ito na yung medyo hindi na natackle or like hindi na natuan pansin. Or to be honest, hindi talaga ganong natackle yung mga ibang topics nung half of the topics after the pre-boards. Kasi yun na yung mga pumapasok na yung mga medyo complicated, complex na na-solve. Doon na pumapasok yung parang medyo alien na parang ano to, ngayon ko lang na-encounter to. Like kunwari sa AFAR, yung mga government accounting, yung mga ganyan. Yung mga parang hindi na gano'ng na-tackle nung undergrad na parang medyo bago na sa'yo na parang aaralin mo talaga from the scratch. So talagang ang bigat niya. Let's go read it again. Ang bigat na ng topics, maraming formulas ang kailangan tandaan, concepts na need aralin, topics na i-recall, kumakapal na yung pinapuncher kong handouts, dumadami na yung instant coffee at lucky day na nahuubos. Ganun. Ang ganda ng pagkakasulat ko dito. Parang tortured poets department. Char. Ang ganda oh, nagra-rhyme pa siya oh. Ganda ng pagkakasulat ko sa diary na to. 10 out of 10. Hindi, pero ito na yung ang dami mo nang nafe-feel during this time around kasi tumatagal-tagal na siya. Ayan na yung kumakapal na yung index card mo, yung pinapuncher mo, nagsimula ka na parang una pa lang ganyan, tapos pa nakita mo, ay kumakapal-kapal na. Pero, you know, kapag nahihirapan ka na, kapag kumakapal na, kapag bumibigat na yung mga inaaral mo, that's also a sign na nagpapatuloy ka. That's a sign na may progress. That's a sign na nagme-make sense na lahat ng mga ginagawa mo. Now, let's go back. I'm starting to feel tired habang nag-aaral. Burnout, to be exact. Burnout. I'm starting to feel unhappy during this review. But one thing that I learned this week, kapag burnout ka, igala mo lang. Went out with my friends last Saturday and Sunday and we went to JB's Presscon. And after that, I felt happiness again. I felt energized and I don't feel left alone with my thoughts anymore. Okay, so ganito kasi nangyari. Nagulat ako na nasulat ko pala dito yung JB Presscon. So, si JB kasi nag-concert siya dito. Tapos, meron siya, alam nyo talagang K-pop fanay talaga ako. So, ayun, si JB from GOT7, nag-concert siya. Tapos, day before that, meron siyang free Presscon. Tapos, me and my friends, talaga nagpunta kami doon. Tapos sakto ata siya na Saturday ba to? Basta weekend, sakto siya na weekend. So talagang, okay, let's go. Tapos ayun, me and my Manila friends, my Stan Twitter friends, nag-meet kami once again doon. Tapos ayun, I just feel so happy. Tapos, ayun, after nun, parang nag-hotpot kami. So, and doon ko na-realize na when you are burnout, talagang doon ko rin na-realize talaga na kapag burnout ka, igala mo lang. Igala mo lang talaga. I swear. Kapag medyo maaga pa, igala mo lang. Hindi, pero alam mo, nakatulong siya sa akin in a way na sila kasi hindi sila nagre-review, malayo sila sa akin. Sila nga yung mga friends ko from K-pop. So medyo nalayo talaga ako into the review area. Unlike kapag nakasama ko yung mga friends ko. I mean, hindi ko na nasasabing bad ha, pero like syempre kapag when I hang out with
my other friends na nagre-review din, syempre ang pag-uusapan namin is about review lang. So, syempre nandun ka pa din sa area na may review. Pero, when I hang out with my friends na hindi related sa review, nakaka-energize siya in a way na parang nalalayo ako sa mga wala akong ibang iniisip. So, medyo nakakagaan siya, nakaka-energize siya. So, ayun, I was so happy by this time. Talagang parang na-feel ko na, oh my gosh, I'm happy again. Parang, wow, nabuhayan ako. Nabuhayan talaga ako na, ayun, to meet them again. Parang hindi na ako left alone with my thoughts habang review. Hindi na ako left alone with my doubts. Hindi na ako left alone with my fear. So, ayun. Kung makikita niyo yung post ko sa IG, yung nasa damo, yun. Di ba? Nakaka-aura-aura pa ako during review. Post pa ako sa IG. So, ayun. Yun. Mag-stalk nyo. Yun. Papost pa ako. Sunset. Yun. Yung kakabukas pa lang nung MOA Sky. Ayun. Nanap ko pa yung MOA Sky. Naligaw pa ako. Ang ganda. Ang ganda ng sunset sa MOA Sky. Nag-picture na ako bago pa siya gawing meta ng mga ibang mag-picture sa MOA Sky. Gana. So, ayun. Dami ng side comment. Pero, ayun talaga. Effective talaga yung, yung gumala with other friends kapag you feel burnout and you feel like parang, nauuta ka na sa review na parang, eto na naman. Maganda yun. Tapos, syempre, kapag weekend siya, parang after Monday, parang, okay, mag-aaral na uli. Ganon siya. Kasi alam ko kayo, ako din naman, kapag talaga gumagala, talagang nakaka-guilty siya. Parang parang masama to. Parang laging may ganun, laging merong kapag nasa galaan ka, parang iniisip mo pa rin yung review na parang, hindi ako nagre-review ngayon. Parang lagi kasing ganun may takot kapag nagre-review ka, di ba? Ramdam mo yan. Lalo na, actually kahit nga kapag manonood ka lang ng movie or maglalaro ka lang ng ML, ng favorite game mo, ganyan, parang medyo parang, parang mali ito. Parang lagi kang kinakabahan eh. Parang kapag gumala ka, parang lagi ka pang mas matatakot. Gano'n na parang, parang feeling mo nag-aaksaya ka ng oras. Pero, ayun, once again naman, kapag naman gumagala ko nito, ito na yung time na nagre-review na ako. Hindi naman ako, ayun nga, parang paulit-ulit ko naman na ito sinasabi na as long as you paid your dues, go lang, igala mo lang yan when it's early. Ayun, pero ayun, wag kang ma-guilty kasi kapag nagigilty ka na nagpapahinga, parang hindi ka rin nagpapahinga. Ayun, dapat malayo siya eh. Kaya yun din yung, sa akin, maganda sa akin nun, na medyo malayo, like 'di ba sa P-Camp ako, medyo malayo siya from Sipar kasi nga parang medyo na like ito yung rest, ito yung school, dito yung pagod, dito yung rest. Medyo nahihiwalay siya na nakakatulong siya na parang to separate din. Kasi ang hirap din ng talaga nagpapahinga ka tapos iniisip mo pa din yung kunwari during break time, kumakain ka ng fudgy bar tapos iniisip mo pa rin kung paano i-solve yung working capital. 'Di ba? Parang nakakagago naman yun, parang uy. 'Di ba? 'Di ba? Parang hindi nakakapahinga yung ganun, 'di ba? Magpahinga ka, take a break, have a KitKat, ganun. 'Di ba? Kaya din helpful din nga sa akin na malayo siya kasi alam niyo pag naglalakad ako nun sa Sipar, naglalakad pa uwi, naglalakad papasok. Parang kapag naglalakad ako nun, nakakapag-isip-isip ako. Tapos kapag naglalakad ako, parang medyo nagki-click na parang okay, mag-aaral tayo ngayon. Yung ganun, kaya din ito ngayon, yung sa work ko din ngayon na ayun, pag naglalakad ako, parang nagkakaroon ako ng time na to think, ganun. Medyo nakakatulong siya mentally kapag naglalakad, ganyan. Kesa yung kapag kunwari pagbaba ko nito, sa baba ko work din, parang medyo mahirap siyang i-separate. Tas parang baka maging tamad ako lalo, ganun. So, ayun, medyo nakatulong yun sa akin. In my case. Okay, now let us go back to the diary. I always limit myself to enjoy things para mag-focus sa review. But I end up getting sadder and sadder. The more that I'm unhappy during this review is the more that my performance is getting weaker and slower. Ganon. I have a vision during my early days of review that I need to accept na magiging malungkot ako. But I realize now that you still need to find the happiness in it. You just need to find the perfect balance. Okay, can we talk about screen time pagdating sa review? Ito yung mga ginawa ko. During my early reviews,
when I say early review, November to ano siya, November to February, ganun. During my early review. Hindi ako nag-deactivate ng accounts. Kasi number one, sa TikTok, Instagram, hindi siya pwede kasi yun yung mga work accounts ko, right? Hindi ako nag-deactivate na accounts pala talaga technically. May mga nilog out ba ako? Okay, ito yung mga kinat ko. So, ito kasi yung mga ultimate accounts na mga hindi Twitter talaga, Twitter. Hindi ko talaga parang super addict talaga ako mag-Twitter talaga before. Tapos I had to log out my account there, my private account there kasi nga gusto ko talaga malimit sarili ko. So nilog out ko talaga siya. Parang ang natira na lang na account ko noon is yung study tweet ko for Twitter. Tapos, Facebook, hindi naman kasi talaga ako nagpe-Facebook talaga at all. Sa TikTok, hindi ko kasi siya pwedeng i-log out kasi that's my work. Tapos, Instagram, andun lang ako sa dump ko. Oo, andun lang ako sa dump ko sa Instagram. Hindi ko alam kung nag-i-scroll ako nun. Pero, ayun. Tapos, when it comes to games, ang nilalaro ko nun is Roblox. Hindi ako gano'n nakapaglaro ng Roblox dun. Tapos, ayun. Pero all in all, bottom line, parang hindi talaga ako nag-super log out, deactivate accounts most of the time. Ganon. Feeling ko, isa sa mga nakatulong with my screen time kasi is, wala kasi wifi sa dorm nun. So, yung buong 7 months ko nun, data lang ako. Thankful na lang talaga with the Pinnacle wifi. Doon lang ako nakakaranas ng wifi. Pero, all in all, naka-data lang talaga ako nun all throughout my review. And feeling ko somehow nakatulong siya sa akin kasi nga, ay may data lang ako, naka-data lang ako, mabilis malobat. Tapos hindi ako pwede mag-only laro ganyan. So talagang by that din, nalilimit din talaga ako kasi nga medyo wala akong kakayahang todo doom scroll ganun. Tapos ayun, isa yun sa mga nakatulong sa akin. Pero parang tigil lang talaga ako mag-scroll bandang April to May, ganun. April, May. Yun yung mga April, May, hindi talaga. Pero, hindi talaga ako, alam nyo, okay, if it works for you naman to like deactivate accounts para lang makafocus, go ahead. Pero, may mga nababasa ko na may mga people na hindi naman sila nag-cut ng hobbies nila na parang naglalaro pa rin naman sila ng ML, naglalaro pa rin naman sila ng nag-open pa rin naman sila ng ganyan, very pa rin naman sila and nag-workout pa rin naman sa kanila ang mga bagay-bagay. Feeling ko, kasi talaga, I believe that a right amount of discipline will save you naman na. Kasi, kunwari, di ba, after review, like, okay, mag-review ka ng 8 to 5 or 7, ganun. Like, walang ganong phone, ganyan. Anong gagawin mo after? Eh di syempre magpo-phone ka after. You deserve naman mag-phone after, di ba? Parang okay din naman yun. Ako ha. Okay din naman yun. As long as hindi ka nagpo-phone during review. Pero ako, medyo sakit ko din talaga. Yung parang kunwari hindi na magas yung topic. Tapos parang, ay wait, may hanapin lang ako sa phone. Tapos bigla nang naliligaw. Ganon. Medyo sakit ko yun. Tapos, oo, basta medyo out of focus din ako. May mga ganong moments din ako. Pero, ginagawa ko yung lahat para matigilan ko siya. Isa sa mga nakatulong sa akin nun is hindi D&D. Kasi yung D&D talagang, alam nyo, kapag matagal na kayo nagdi-D&D, masasanay na kayo naka-D&D na parang, sine-check mo pa din yung notif. Kasi nga sanay ka na nagdi-D&D, ganun. In my case, parang pag laging D&D, masasanay ka lang na lagi siya naka-D&D. Tapos, mute, parang lang din siya, parang pero ito talaga yung naging effective sa akin is I have my friend Natalia, pero ito medyo during this time medyo alone pa ako nag-aaral, pero ayun, so medyo fast forward. So ayun, ang ginagawa ko, binibigay ko kay Natalia yung phone ko na ate patago, kasi wag nasa kanya, talagang nasa kanya, hindi niya bibigay sa akin. So, talagang hindi ako nakapag-phone nun. Ayun, effective yun. So, if you have a friend na may pagkatiwala mo naman kasama sa review, binibigay ko sa kanya. Ganon. Tapos, depende din kasi kapag nag-aaral ka eh. Depende rin kasi paano kung nasa coffee shop ka o saan mo ilalagay, di ba? Pero kapag nasa bahay ako nun, parang itatago ko siya somewhere na hindi ko makikita agad. Pero hindi mo magagawa yun sa coffee shop, di ba? Tapos, ganun. Tapos eto din pala, eto pala yung ginawa ko. Kasi di ba, sa iPad ako nag-aaral nun. So, sa iPad, dun ako nag-uninstall ng apps.
Oo, dun ako nag-uninstall ng apps. Pero sa phone, parang complete pa din siya. Kasi nga siyempre iPad yun, dun ako naggo-good notes, dun ako nagha-highlight. So parang para iwas na din sa ano, para hindi ako maligaw. Hindi ako maligaw ng apps, ganun. Parang biglang wala ding mga magno-notif na ting ting ting. Kasi alam mo yung 'pag magno-notif, i-click mo lang siya agad, mga ganun. So ayun, yun yung ginawa ko. Pero all in all, parang sometimes you don't need to fully ano, parang give yourself some time pa rin naman to cellphone, feeling ko. Pero ayun, ano din kasi kaya din ako hindi active with the socials, with the ano, is in my case din naman kasi nagtatago din talaga ako nagre-review. Ayokong ipaalam dun sa mga tao na nagre-review ako. Like, I keep it hidden. So, yun din. Isa din yun kung bakit di ako nagpo-post sa social media kasi nga anong pipicturean ko yung nagre-review ako, edi na-reveal. So, ayun. Ayun, yun yung mga bagay-bagay. Pero, ayun, parang the more kasi na ililimit mo sarili mo, the more na maano kaya. Pero siguro depende rin talaga sa tao. Pero, ayun, all in all, kung depende yun sa tao, isa lang ang mapapagkasunduan natin is dapat may disiplina ka, di ba? With responsibility, ganyan. So, ayun, discipline. Gawin mo lang yan. Pero at the same time, wag mo masyadong ikulong sarili mo. Lalo na kung ano, wala kang nakakausap, ganun. Siyempre, kailangan mo na makakausap kahit na through virtual din naman. Ganun. So, ayun. More on this screen time sa mga susunod na araw. Mas madidiscuss natin siya ng mas maayos sa mga susunod na. So, yeah. And now, we are now on the last line of my diary. So, ayan, na nakalagay dito is, iniisip ko, 3 months na lang si Palen na. Nakakakaba, pero mas iniisip ko na lang na 3 months na lang CPA na ako. Yun yung ending line ko dito. Ang cute. You know, just really a form of manifestation and ang cute. Ang cute naman ng sinulat ko. Ayan, so Timothy, CPA. Ayan, iniisip ko 3 months. Ang cute kasi nagkatotoo siya. 'Di ba? So, ganun lang iniisip ko na parang, oh my God, parang imbes na isipin ko na parang ang ang lapit na ng exam, iniisip ko na lang na lapit na ako maging CPA. Ganun, 'di ba? Parang iniisip ko siya, tinitwist ko siya into positive vibe para din good mood ako habang nag-aaral, good mood din ako for the rest of the day kaysa yung papangunahan ako ng kaba. Ayun. So, ganun din gawin niyo para sa mga October takers right now. So, ayun. Now that we are on the end, so dadako na tayo sa Q&A portion. So, medyo quick lang kasi parang medyo madami nagtanong na this time around kasi na-introduce na yung tanong-tanong. So, ayun. Sige. Okay, let me answer your beautiful questions. Ayan. Okay. Okay, so this is from Biol. Question lang before start ng actual review mo sa SIPAR, did you start reviewing na ba? I know you're already enrolled in RESA by that time and also PINA, pero yung full-time review ganun. I think ang iniisip niya dito is parang nauna na ako sa phase ng SIPAR. Parang gano'n. Gano'n ata yung inaisip niya. Kasi alam ko may mga gano'n eh. Parang inuunahan nila yung mga review. Pero in my case, inunahan ko siya in a way na ginamit ko yung PINA para mauna. 'Di ba yun yung story ko? Parang before the review, tinatapos ko yung tax and auditing nun ng kay Sir Brad. So ayun, ginamit ko yung PINA para makapag-aral before the ano. Pero since tinatanong mo dito full-time review na hindi. Oo, hindi. Parang ang preparation ko nun is yung pinnacle talaga na sinimulan ko. Yun kasi parang dun ako mahina. So yun yung sinimulan ko. Pero ayun, gets ko yung tanong mo. Pero yun, to answer the question, yun. Yun ang answer the question. Okay, next ay, hello Timothy, what pushed you through in choosing SIPAR? Okay, alam nyo, medyo weird kung bakit ako nagsipar. Okay, before kasi, nung undergrad, lagi ko naririnig na parang, maano dyan, fast face, ganito, ganyan. Puro ganun. Parang ako ang hina ng ano ko. So, my first choice was actually RESA. Kasi nga, di ba, nasabi ko to, sinendan ako ng RESA handouts nung friend of a friend ko. So, kaya parang, medyo malapit ako sa RESA that time. Tapos, PINA naman, malapit ako sa PINA kasi pinapanood ko si Sir Brad sa YouTube. Pero, kaya ako nagsipar kasi na-feel ko lang. I swear. Nagsipar ako nun kasi
Wala lang, parang calling lang siya sa akin na parang, parang gusto ko talaga magsipar. Gano'n. So, nagsipar ako nun dahil na-feel ko lang talaga na gusto ko magsipar. Nag-enroll ako ng sipar nang hindi nagre-research about it. Do'n ko lang nalaman na may dalawa palang Valix. Do'n ko lang nalaman na do'n din pala sila Sir Roque na nag-green book sa MS. Do'n ko lang nalaman. Do'n ko lang nalaman lahat. Do'n ko lang nalaman na may library sila. Nag-enroll lang talaga ako dahil parang feeling ko talaga pang sipar ako. Gano'n lang siya. It's just a calling. And to be honest, super happy ako na nagsipar ako, I swear. Like, hindi ko siya i-promote sa inyo ng ganito. Hindi ako mag-share ng stories ko about sa mga ko sa sipar kung wala akong naging good experiences about it. So, ayun. Calling lang. Na-feel ko lang na parang, ay, parang cute magsipar. Parang gusto ko talaga magsipar eh. Ayun. Next ay, this is from Mabel. Any tips po sa RFBT? That's my lowest during pre-boards, ma. So, paano ba to? Sa RFBT, alam nyo, hindi yung tip. Pero, read lang talaga. Magbasa ka lang talaga. Ayun. Magbasa ka lang talaga. Kasi, hindi ko din alam. Kasi alam mo, yung RFBTs, parang kaming mga friends ko nun. Parang yun yung parang hindi ko alam paano siya aralin ate. Parang pare-pareho kaming ganun. Tapos ngayon parang, paano ko ba siya inaral? Parang tinawid ko lang siya, charot. Alam mo, magbasa lang talaga. Okay, magbasa ka lang talaga. And dapat nababasa mo siya in a way na naiintindihan mo talaga. Hindi yung parang nagbasa ka lang. Kasi 'di ba syempre may mga jargons, yung mga law type of words na ginagamit. So medyo malalim siya. So dapat medyo naiintindihan mo yun along the lines kapag binabasa mo siya. And ayun, ako talaga hindi ako nagkakabisado nun ng mga dates ng mga Hindi ako gaano nagkabisado. 'Di ba ang dami niyang yung sa SSS, yung sa mga medyo yung mga dapat yung kamay-kamay, hindi ako nagkabisado ng gano'n. Pero ayaw kasi nagsasabi ng gano'n eh. Ayoko nagsabi ng gano'n kasi nag-iiba-iba kasi siya per exam. Pero ayun, if tatanungin mo ko sa mga ginawa ko, ayun, 'di ba nga, once again, ayoko talaga na nagkakabisado. So ayun, puro familiarizing lang talaga ako. So ayun, siguro isa puso. Walang kwenta, sorry hindi ko gaanong ma-advise. Pero eto, okay, eto na lang. In terms of materials na lang, mag-advise na lang ako sa materials. Okay, Sir Nico talaga. Okay, nag-trust lang talaga ako kay Sir Nico. So, Resa handouts, ayun. And also, 'di ba? Syempre alam niyo no kapag mga syempre makikiano ka ng mga pre-week. So, sa mga iba-ibang RC. So, ayun pag resourceful ka. So, ayun, gumamit ako ng mga Resa handouts that time. Tapos, feeling ko may nagtanong sa akin sa wait lang. Ay, ang cute naman na nag-comment na 'to na parang nag-ask siya kay God ng sign mag-enroll si Par tapos ako daw yung naging sign niya. O si Par, sabi ko si Par, baka naman bigyan mo na ako ng commission. Si Par, bigyan mo na ng commission. Okay, ay parang yun lang yung nagtanong. Yun lang ata yun. I think may nagtanong sa akin sa IGDM. May nagtanong ata sa akin sa IGDM. So, sa IGDM, dito na kita sagutin ha. Ay, hindi ko na sabihin name mo kasi nga nag-DM ka. So, baka gusto mo siyang itago. Okay, so ang ask niya is, I've been watching your podcast and I was hoping to know your pre-week insights. Wala akong mahanap sa Reddit, huhu. Parang madami naman. Medyo sikat ang pre-week eh. Oo, madami mag-ano niyan. Okay, may I ask if worth it ba mag face-to-face or carry na online? Ang nangyari kasi kanina is parang naka-podcast lang kami, huhu. And if alala nyo po naging review. Okay. I feel like from Sipar ka. So sa Sipar kasi, lang siya, parang, 'di ba syempre pre-week yun, sabay-sabay. So may isang room lang na papasukan yung teacher doon. Tapos connected yung mic sa lahat ng rooms. So sa lahat ng rooms, isa lang yung nagdi-discuss, naka-connect lang. So sa mga ibang rooms, wala kang teacher. So lang siya, speaker lang siya na parang tug 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 ganun.
So, ayun. Tapos may mga iba na hinahabol yung, ano, hinahabol yung teacher na parang, ay, sa room ano daw, room ano daw. Siyempre gusto mo na. Pero alam nyo, ako, sa pre-week, medyo mas naging effective sa akin yung online nun. I swear. Kasi sa pre-week, parang dapat talaga masinsinan siya. And kapag online, oo, mas matagal siya. Pero sa online kasi, na masinsinan ko siyang nagagawa na parang napopost ko kapag parang mabagal. Tapos kasi, parang sa pre-week kasi parang dapat wala ka ng details na may iwan, ganun. So, sa online, medyo nakatulong siya sa akin na kunwari, ay, ano daw yun? So, i-reverse ko siya para maano. Tapos pwede ko siyang i-two times kapag parang medyo feeling ko, medyo gamay ko na yung topics na dinidiscuss. So may option ako na parang to tak, 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 and to reverse kapag medyo hindi get. So mas talagang na detailed ko lahat ng mga notes ko, na ano ko agad. Though namatayan na tayo ng ilaw. Namatayan tayo ng ilaw. Wala ko nag-brown out. Pero, ayun. So, puta naman. Tatapusin ko na nga dito. Hindi ko rin ito matcha-charge ngayon. Pero, ayun, though, ayun, medyo mas time-consuming lang siya. Unlike kapag face-to-face kasi, tuloy-tuloy lang siya. So, kapag natapos na, so, kunwari, 4 hours ang session ng face-to-face pre-week nyo, 4 hours lang talaga siya. Talagang maging force lang siya kasi matatapos na din yung teachers mo by 4 hours. Pero kapag sa online naman, dumadami. Parang nag-2 times yung ano. Kahit naka 2 times ka, parang nagdodoble yung oras. So, ayun, mas time-consuming siya kapag ano. Pero more on that sa mga pre-week episode. So, ayun. So, good luck to you. Good luck to you. So, ayun, once again, dahil pinatay na tayong ilaw. Maraming salamat po kung nakaabot ka here. Please, if you are watching this on YouTube, please like, comment, and subscribe. And ask me questions in the comment below kung may gusto kang itanong. And in Spotify, if you're listening on Spotify, please rate me in the podcast. Follow me para ma-notify ka kung lagi tayo may bagong episode. Ayan. And bagong episode every Friday, 7 p.m. Ayan. So, ayun. And if you guys have any questions, please comment down below in podcast and Spotify. So, comment lang kayo. And please help me share this podcast. Add this to your story. Add this to your IG story. Tag me kapag pinapanood nyo. So, ayun. Help me please support the show. So, ayun. Once again, please follow me on my socials. That's on TEEMOWTI on TikTok, Instagram. Ayun. Madali lang ako hanapin in social media. So, once again, so this has been Timo Talks. Thank you. Bye. Ayan na, napatayan na ng ilaw. Tapos mafu-full ano na yung memory ko. So, tama na talaga to. Tapos 1 a.m. na. Diyos ko, matulog na. Bye!